Si Denise Miracle ay isang American Airlines agent sa Sacramento International Airport ng California. Siya ay sinanay na tumingin sa kung anumang bagay na kahinahinala, lalo't hindi mo alam kung ano ang pupwedeng mangyari sa bawat araw. Hindi lamang niya inaasahan ang pagdating sa kanya ng isang literal na himala. Ipinahayag ni Miracle ngayon na siya ay nagtatrabaho bilang customer service agent sa loob ng halos 28 taon. Kaya naman ang kaniyang maraming taong karanasan ay nagbigay na sa kanya ng espesyal at malakas na pakiramdam. Higit sa pangkaraniwan, lalo na sa mga bagay na mali at papanganib. Pero ang panganib na magaganap pala ay pwedeng maglagay sa airport sa napakadelikadong paraan. 2 dalaga noon ang naglakad papunta sa counter na hindi naman kakaiba para kay Denise, lalo't normal na siyang nakakakita ng ganito araw-araw. Pero sa dami ng customers na kanyang nakita ay may sadyang kakaiba sa 2 dalaga na yon na hindi niya maiwasang hindi mabahala. Ang 2 minor ay kayang mag-access sa internet at bumili ng plane ticket basta't may mahawakan itong credit card. Pwede din silang makabiyahe ng eroplano ng walang kasama. At napag-alaman niyang ang 2 dalaga ay walang kasamang magulang o kahit sino man. Nakakapagtaka para kay Denise ang kilos ng 2 dalaga. Gayon din na wala itong kasama na kahit sino sa mura nilang edad na tansya niya ay malamang nasa 15 lamang at 17. Dagdag pa na wala rin silang kahit na anumang detalyadong identification. Pero ang Transportation Security Administration ay nagsasabi na ang edad ng mga pasahero ay dapat nasa 18 pataas at nangangailangan sila ng oribado at valid na identification o pagkakakilanlan. Sadyang nababagabag si Denise, kaya naman sinuri na niya ang dalang tiket ng 2 at ang bawat isa sa kanila ay may one-way first class ticket. Masyadong kakaiba para sa kanya at masyadong malayo para sa 2 dalaga na walang sino mang kasama. Pero may mas napansin pa siyang mas kakaiba pang bagay. Walang dalang malaking bagahe ang 2 na napakakaiba lalo kung babiyahe sila mula California hanggang New York. Maliliit na bag lamang ang dala ng 2 bata. Nawari mong naglayas lamang ang mga ito sa kanilang tahanan. Isang dalaga ang nagmemensahe sa kanyang phone para makahanap ng kasagutan. Iniisip ni Denise na baka ang kausap nito ay ang kanyang magulang mismo. Kung ganun nga, ay malayo na yon sa iniisip niyang naglayas ang 2. Pero paano kung hindi ang magulang nito ang kausap ng dalaga? Pero kung hindi sila ay sino? Agad sinabi ito ni Denise sa CBS 13 Sacramento. Nagtitingin na naman ang 2 na waring hindi sigurado sa kanyang ginagawa. Pero may isa pang bagay na dinadala ang mga dalaga na sadyang pumukaw sa kanyang atensyon. Sinuri ni Denise ang tickets ng 2 dalaga mula Sacramento hanggang New York na nabili nila online. Pero ang credit card nila ay nakapangalan sa iba, dahilan para i-report ito ni Denise sa kanyang supervisor. Dito na sila nagsagawa ng aksyon. Isang mamahaling ticket, kaya agad ay nakiusap si Denise sa kanilang supervisor na magpatawag na ng sheriff. Sadyang hindi lang tama ang pakiramdam ni Denise sa lahat, sadyang hindi tama. Nang dumating ang mga pulis ay nagsimula ng unti-unting mabunyag ang misteryo. Ang mga otoridad mula sa Sacramento Sheriff's Department Airport Bureau ay dumating para sa hinaing at pagkakabagabag na idinudulog ni Denise. Hanggang sa mapagtantunan nila ang katotohanan. Napag-alaman nila mula sa 2 na napilitang umamin na isang binata umano na nagpapakilala sa pangalang Dre ang nakilala nila sa internet. Ang binatang ito umano ang nag-imbita sa 2 na bumiyahe papuntang New York City ngayong weekend
para mag-perform sa isang music video at mag-model. Inalok umano ang dalawa na maging modelo kapalit ng $2,000. Kaya naman ang sumunod na hakbang ng mga otoridad ay ang mahanap si Dre. Hindi napagtanto ng dalawa na one-way ang nabiling ticket para sa kanila at naisip na rin ng mga otoridad kung bakit. Nang subukan ng mga babae na makipag-usap muli kay Dre sa Instagram account nito, ay dinilit na niya ang kanyang account. Pero ang ginawa ni Dre na paraan para akitin ang dalawang naggagandahang dalaga ay sadyang nakakabahala. Pero may mga bagay kay Dre na hindi tumutugma, na sadyang nagpahirap sa imbestigasyon ng mga otoridad. Malamang na hindi si Dre ang tunay na pangalan ng kanilang hinahanap. Gayon din ang number na ibinigay nito ay iba, na mas nagpahirap sa kanya na matunton. Ang dalawang dalaga ay ligtas na naihatid sa kani-kanilang mga tahanan, at kung hindi dahil sa malakas na pakiramdam ni Denise, ay malamang na nalagay na sila sa kapahamakan. Ang ginawa ni Denise ay hinangaan ng lahat, at hindi naman sila nagtaka noon pa man dahil sadyang sensitibo si Denise sa kanyang trabaho. At hindi talaga ito nag-aalinlangan na sumuong sa anumang panganib na pwede niyang kaharapin. Dahil sa kanyang ginawa, ang isa sa mga magulang ng bata ay personal na tumawag sa kanya para magpasalamat ng labis, na kung hindi dahil sa kanya ay nawalan sila ng anak. Si Denise naman ay nagsabing nagiging masaya talaga siya na makatulong at gagawin niya ito sa bawat pagkakataon na kinakailangan.